Transfer sa isang high school, laging merong transfer student na mula sa ibang lugar. Iba-iba ang dahilan ng paglipat nila. Ang pinakaunang problema ng paglipat sa ibang paaralan ay ang salitang pakikisama. Kailangan ng makisama ng bagong lipat sa mga kaklase niya. At ganun ang problema ni Jasper Jen o mas kilala ng JJ sa bago niyang school. Kinakabahan, na-excite at natatakot yan ang halo-halong nararamdaman niya. Kaya ko to. Sambit ni JJ sa sarili niya habang naglalakad papunta sa magiging room niya. Kaya niya kapag nalaman niya na siya lang ang nag-iisang mutya ng section mapapasukan niya. Ha! Nakakaloka. Kinakabahan ako at the same time parang natatae rin. Hihe! Simula kasi sa araw na to dito na ako mag-aaral sa Higher Value International School. Taray ng pangalan. Malapit na ako sa room na itinuro sa akin ng registrar office. According to my registration papers, last section daw ang isinang 4th-year high school. Dito ko napunta kasi hindi naman daw ganun kaganda ang records ko. Hindi ko sila masisisi, pasaway din kasi ako sa dati kong school. Nagpatuloy ako sa paglalakad papunta sa room. Pagdating dun, nakita kong may nakatambay na mga lalaki sa tapat ng pinto. 5 silang lalaki at pare-parehong hindi maayos ang pagkakasuot ng uniform. Medyo nakakatakot sila pero sabi nga, don't judge the book by its cover. Lumapit ako sa kanila. Pare-pareho silang tumigil sa pagsasalita at hinarap ako. They all glared at me. Okay, medyo nakakatakot. Mga kuya, dito po ba iyong section? Bakit ako nautal? Ano ba yan, nakakahiya? Nagtinginan muna sila bago ibalik ang tingin sa akin. Para nila akong iniskan mula ulo hanggang paa. May mali ba sa itsura ko? Hindi dito. Sa kabilang building yun. Sagot nung lalaking kulay brown ang buhok. Ha? Sabi nung registrar, dito, nilipat na. Kaya umalis ka na dito. Sigaw nung lalaking may subong lollipop. Medyo natakot ako sa sigaw nila kaya mabilis akong tumakbo. Grabe naman. Kailangan talaga sigawan ako. Kundi lang ako bago dito. Yari ka sa akin. Tumunog na yung bell, indication na start na ng class. Samantalang ako naglalakad pa rin papunta sa classroom ko. Kainis. Nilakihan ko na yung hakbang ko, medyo malayo pa yung kabilang building. Nakakapagtaka lang yung building na pinanggalingan ko nasa dulong part na ng school. Sementado na pero kupas na kupas ang pintura, puro vandalism at nagkalat na lumang silya o mga nasirang gamit. 2 floor din yun at merong 4 or 6 na room sa kalahataan. Hindi nga lang ako sure kung ginagamit lahat. Hindi kagaya ng kaharap kong building ngayon. Bago ng bago at maganda ang pintura. Nasa 4 na floor at maraming kwarto. May aircon din sa ibang room. Yayamanin. Agad akong pumasok sa building para hanapin ang room pero parang wala akong makita. Hindi ako bulag, hindi ko lang talaga mahanap yung room. Hanggang sa may nakita akong classroom na may pangalan sa tabing pinto. Section lang yung nakalagay pero may naiwang marka na obvious naman na letter, baka ito na yon. Agad akong pumasok. Napahinto pa yung mga estudyante nang makita ako. Mga nasa 20 students din sila. Hinanap ko yung teacher pero wala siya. Kaya naman dumiretso na ako sa bakanting upuan sa likod. Nakasunod pa rin sa akin mga mata nila. May transferee. Chickspre. May bago pala tayo. Bulungan nila. Sa totoo lang nahihiya ako o mas tamang sabihing nairita. Ayoko nang pinag-uusapan ako at halatang ipaparinig sa'yo na ikaw ang topic nila. Napayuko na lang ako habang nakayakap sa bag ko. Hi! May lumapit at bumati sa akin. Tinignan ko siya at isang babae ang bumungad sa akin. Magandang nilalang hehehe. Anghel ka ba? Maganda kasi siya. Ang haba ng buhok niya at puti-puti niya. Matangkad din siya tignan, mukhang mas matangkad pa sa akin. Hello Poti. Bati ko. Nahihiya kasi ako. Wag mo na ako ipo, malamang same age lang tayo. Sige, bago ka lang. Tanong niya habang bumabatak ng bangko. Umupo siya sa tapat ko. Oo, pala. Bago lang ako. Ano name mo? Magiliw na tanong niya sa akin. Jasper Jean Mariano.
JJ for short. Nakangiting sagot ko. Yan. Medyo komportable na ako. Ako si Rocky. Class President. Inabot niya sa akin ang kamay niya at tinanggap ko naman. Ang astig ng pangalan niya. Parang siya hehehe. Jay, sure ka ba sa section na pinasukan mo? Biglang tanong niya. Taka kong siyang tinignan pero tumango lang ako. Ang alam ko kasi meron niyang transferee pero sa section E, hindi dito. Hindi dito. Anak ng. Mukhang mali ako ng napasukang section. Shit! Anong section ba to? Pabulong na tanong ko kay Rocky. Nakatingin kasi sa amin ang buong klase. Nakakahiya kapag narinig nilang mali ako ng section na puntahan. Sobrang nakakahiya. Lumapit sa akin si Rocky at bumulong. Section TV. Shit. Mali nga. Pakshit. Bullshit. Lahat na ng shit. Dahan-dahan akong tumayo at naglakad palapit sa pinto. Nakayuko lang ako. Huwag niyo na ako tignan please. Malapit na ako sa pinto nang bigla akong harangin ni Rocky. Saan ka pupunta? Malapit na dumating si Maam. Labag man sa kalooban ko. Buong lakas akong huminga ng malalim at tinignan siya sa mata. Rocky D. Panimula ko. Mali ako ng section na napasukan. T2. Sabi na eh. Malakas na tawa ang sinagot sa akin ni Rocky. Maging mga classmate nag-umpisa na ring matawa. Jossem. Lupa bumuka ka at kainin mo sila. Dahan-dahan akong lumabas ng room at kahit medyo nakalayo na ako ay naririnig ko pa rin ang tawanan nila. Nakakahiya. Sobra. Nakakainis. Mabilis akong tumakbo pabalik sa building ng section E, yung tunay na section. Humanda sa akin yung mga lalaking yon. Sila may kasalanan nito. Kung di nila ako tinuro sa building na yon, hindi ako mapupunta sa maling section. Nakakainis. Habang buhay nila yung maaalala, yung buong section C na yon. Nakarating ako sa room at salubong ang kilay kong pumasok sa loob. Yun nga lang. Wrong move. May teacher na nagtuturo, napahinto siya at napatingin sa akin. Lagot. Yes? Tanong niya sa akin. Inayos ako ang sarili ko. Kinuha ko agad yung registration papers ko at wait. Kailangang manigurado. Dito po ba ang section? Lakas loob kong tanong. Tumango ang teacher at tinignan ako. Agad kong inabot ang registration paper ko. Ikaw yung transfer student, kanina pa kita hinihintay. Agad niya akong hinatak at pinwesto sa tabi niya sa harap. Ako nga pala si Mr. Alvin Shonko. Umiti ako sa kanya at sinenyasan niya akong magpakilala sa buong klase. Agad kong napansin yung mga lalaking nakausap ko kanina. Mga hudlong tong mga to. Grabe yung ginawa nila sa akin. Tinignan ko sila ng masama yung mararamdaman nila ang sidhi ng galit ko. Kaya lang ang mga luko naghagigikan lang except dun sa lalaking nakalolilop kanina. Class. Silence please, T. Hinarap ako ulit ni Sir. Sige na, pakilala ka na. Huminga muna ako ng malalim. My name is Jasper Jean Mariano, you can call me JJ. I'm from Holy Saints High School. Nakatingin lang sa akin ang buong klase. Karamihan sa kanila boring na tingin lang ang binibigay sa akin. Except ulit doon sa nakalolipop kanina, poker face ang luko. Class President, wala ka bang itatanong? Tanong ni Sir Alvin. Walang sumasagot. Mukhang wala yung class president nila. Ano yun? Napakahuwaran naman. Hindi pumasok. Class president eh. Medyo nag-iba yung tono ni Sir Alvin. Seryoso niya nang tinignan yung grupo ng mga lalaki na nakausap ko kanina. Tuyese, sabi nung nakalolilop kanina. Tumayo siya at bored na tumingin sa akin. Wait. Siya yung class president. Wag nga. Question D. Parang nag-uutos ang boses ni Sir Alvin. Nagbuntong hininga muna siya. Are you still a virgin? Nanlaki yung mata ko sa sinabi niya samantalang nagtawa na naman ang buong klase. Kiefer. Galit na sigaw ni Sir Alvin. Nag-smirk siya. You said question. That is a question. Walang galang.
Pati teacher sinasagot niya. Yabang. Tinignan ko siya ng masama. Sir Alvin is referring for a decent question. Ayan. Napa-English na ako. Sana umabot ang baon ko. Agad na ang buong klase. Biglang nagsalubong ang kilay ng class president nila na tinawag ni Sir na Kiefer. You want decent question? Okay. Kailan ka aalis sa section namin? Muling ang buong klase. Sa totoo lang naiinis ako sa ginagawa nila at mas naiinis ako sa Kiefer na to. Saksakan kasi ng yabang. Ano na? Porke may posisyon maangas na dapat. Ikaw? Kailan ka mawawala sa mundo? Mataray na sagot ko sa kanya habang naka-cross arm. Lalong lumakas ang ng klase. Kahit si Sir Alvin narinig kong nag-react na rin. Bakit hindi ka mauna? Sagot niya sa akin then he smirked. Because I'm the one who will make you disappear in this world. Like you, Candy. Yes, Candy. I said in a matter-of-fact tone. Okay. Okay. Both of you need to stop. Kiefer, sit down and Miss Mariano, you can choose any seat that you want. Si Alvin said. Grabe. Hindi pa ako tapos sa kanya. Masama ang tingin niya sa akin pero binalik ko ang atensyon sa paghahanap ng upuan. Mamaya ka sa akin. Hindi problema yon dahil maraming bakante. Yung nga lang karamihan ng bakante nasa gitna. Kagaya sa Japan ang table and chair nila kahit mga luma. More than 20 pairs of tables and chairs ang meron dito. Pero karamihan ng students nasa likod na part at gilid. Mukha silang letter rigit na lang ang walang masyadong nakaupo. Kaya dun na lang ako pumwesto. Mukha tuloy akong loner sa naging pwesto ko. Ang nakakapagtaka pa sa klase na to bukod sa sitting arrangement nila. Nasa 15 or 16 na students lang ang andito at ang isa pa. Wala pa akong nakikitang babae. Dahil medyo late na ako dumating sa klase binigyan ako ng copy ni Sir ng mga naging lesson nila. Buti na lang at hindi pa ganun kalayo ang naging lecture nila. English teacher si Sir Alvin at siya rin ang advisor ng section. Medyo naging pangit ang start ko sa class section na to pero sa ngayon medyo tahimik na. TikTok toink binabawi ko na. Hindi pa ako natatahimik. Multo lang. Kanina pa ako binabato ng papel dito sa pwesto ko. Maliit na binilog-bilog na papel lang yun. Kapag naman nililingon ko kung saan galing patay mali siya naman ang buong klase. Ano ba? Inaano ko ba kayo? Umabot kami sa sunod na subject at ganun pa rin ang eksena. Nagkalat na yung mga papel sa paligid ko. Kalma lang Jay, iniinis ka lang ng mga yan. Muli ako nag-focus sa lecture. Kagaya ni Sir Alvin binigyan din ako ng sunod na teacher ng copy ng naunang lesson. Busy ako sa pagsusulat ng bigla kong naramdaman na may tumama sa buhok ko. Hinawakan ko yun at naramdaman ko agad ang basa. Basang papel ang binato nila sa akin. Hindi na kailangang itanong kung saan galing ang tubig. Bibig lang ang fastest and easiest water source ng isang tao at ang dulas na medyo malagkit. Yak! Ew! Agad akong kumuha ng tissue at alcohol sa bag ko. Girl Scout to boy. Natapos ang mga sunod namin ng klase at ganun pa rin ang eksena. Punyeta! Paglabas ng teacher agad akong tumayo at humarap sa buong klase. Matalim ang naging titig ko sa kanila ng lahat. Sino gisiyang bato ng bato sa akin? Galit na sigaw ko. Walang kumibo kaya magsasalita pa sana ko ulit ng bigla ng itaas ng lahat ang kamay nila. Lahat yun may lamang lukot na binilog na papel. Paper balls ang tawag dun, yung bilog na bilog sa kakalukot at parang singlaki ng mansanas. Lahat sila nakaamba na sa akin. Patay! Nakita ko si Kiefer na nag-smirk. Tumayo siya at pumorma na parang babato sa baseball game. Nanlaki yung mata ko sa itsura niya. Anong pinasok mo, JJ? Napalunok na lang ako at napapikit nang makita kong ibato niya yung paper ball sa akin. Matapos tumama sa mukha ko, sunod-sunod na ang paper balls na naramdaman ko. Arg, sigaw. Hindi naman masakit pero hindi ako nakapalag at makagalaw sa sobrang dami. Kasabay ng pagbato nila ay mga tawanan. Sige pa. Hahaha, marami pa dito. Hahaha ni. Ang alam ko more than 15 lang sila pero bakit parang more than 100 yung bumabato sa akin?
Aarg! Ano ba? Sigaw ko sa kanila pero walang talab yun syempre. Wala akong nagawa kundi kuhanin ang bag ko at mabilis na tumakbo palabas ng room. Hangang pinto binabato pa nila ko pero tumigil din sila nang makalabas na ako ng tuluyan. Hindi rin ako tumigil sa pagtakbo hanggang sa makalayo ako sa mismong building. Grabe sila sa akin. Sana pala hindi ko na lang sinagot yung keyfer na yun. Lunchtime naman na kaya naisipan kong dumiretso sa cafeteria para mag-lunch. Pumasok ako sa loob at pumila. Busy-busy ako sa pagtingin habang nakapila nang may marinig akong pamilyar na boses. Nakakatawa talaga yun. Hahaha, si Rocky at mga classmate niya. Agad akong tumalikod sa kanila. Bakit ang haba ba nitong pila na to? Hey Rocky T. Dinig kong may tumawag sa kanya. Hindi naman sa tsismosa ako pero hindi ko maiwasan na hindi makinig. What's up Michael? Bati ni Rocky. Balita ko nakaharap mo daw yung transferee. Ano masasabi mo? Ako yata yun? Pinag-uusapan nila ko. She's pretty and a little noob. Matutuwa ba ako? Pinuri ako at the same time ininsulto. Ano kaya yun? Bakit ba ang slow nitong pila? Hahaha. What do you mean? Sa section namin siya pumasok instead na sa room ng section E. Bigla na lang sila nagtawanan at pati mga classmate ni Rocky. Nakakahiya. Nakakahiya ata yun. Sinabi mo pa. Umusad na yung pila at nakarating na ako kay ate ng tindera. 2,000 yung binili ko at alam kong mapapalaban ako. Bumili na rin ako ng malaking piatos, Nova at Cheppy. Pina-take out ko lang lahat dahil wala akong balak ipakita yung sarili ko sa section A kakahiya kaya. Nakuha ko na yung binili ko at mabilis akong naglakad papuntang pinto ng cafeteria pero napatigil ako nang makasalubong ko si Aris. Pinsan ko. Agad na nagsalubong yung kilay niya nang makita ako. Hindi ako makagalaw sa pwesto ko. Lagot na. Hey Aris. Dito. Sigaw ni Rocky. Pero hindi rin siya gumagalaw at kahit ako ganun rin. Naramdaman kong may lumapit sa amin hanggang sa. JJ. Andito ka pala, bati ni Rocky sa akin. Guys, andito yung transferee. Inakbayan ako ni Rocky at iniharap sa mga tao sa cafeteria. Huli na para pumalag ako. She's JJ. Yung sinasabi ko kanina. Pakilala ni Rocky. Napayuko na lang ako. Hindi ko alam kung kanino ako dapat mahiya. Sa mga tao dito o kay Aris. Lumayas kasi si Aris sa kanila nang malaman niyang sa kanila na ako titira. Hindi maganda ang relasyon namin dahil sa mga pinaggagawa ko dati. So JJ, how's your experience with Section? Tanong nung isang lalaki. Siya ata yung Michael. Hindi ako makasagot. Ayokong sabihin sa kanila na pinagtripan na ako ng buong section. At baka isipin din ng section na nagsusumbong ako. Aayos lang. Mabait sila sa akin. Sagot ko habang nakapilit ng ngiti. I think that's a lie. Section U are all barbaric. They have records inside and outside of school, sabi ni Rocky. Nalukot ang noo ko sa narinig ko. Grabe naman sa barbaric. Halimaw lang ang datingan. No need to worry. Jay will fit well on that section. Aris said. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin dun. Alam kong mapapahiya lang ako dito ng ilang beses pa. Inalis ko yung pagkakaakbay ni Rocky sa akin ng dahan-dahan. O Rocky. Kailangan ko na kasing umalis. Pasensya na. Hindi ko na hinintay sagot nila. Agad akong umalis ng cafeteria. Ewan ko ba sobrang nakakailang yung atmosphere dun. Nahihiya din kasi ako kay Aris. Dati akong palaaway sa dati naming school. Broken family kasi kami kaya nagrebelde ako. Kinuha kasi ako ni Lola para alagaan at pagbabaka sakali na magiging maganda ang buhay ko sa kanya pero wala ring naging epekto yon. Hanggang sa inatake si Lola sa puso ng dahil sa pakikipag-away ko. Nagalit yung mga tita ko sa akin except kay Tita Gemma, nanay ni Aris. Siya lang nagparamdam sa akin na hindi ko kasalanan lahat. Dahil sa nahiya na ako kay Lola, nagpaalam na akong aalis na lang. Kinuha ako ni Tita Gemma dahil wala naman daw silang anak na babae.
Pumayag ako at nangako na rin kay Lola at sa iba pa na aayusin ko na yung buhay at sarili ko. Pagdating sa kanila akala ko magiging okay na rin ang lahat pero nagalit si Aris nang makita ako. Kung hindi daw ako aalis siya na lang daw. Wala namang ginawa si tita kaya umalis si Aris at dito na lang kami nagkita. Sobrang hirap para kay Tita Gemma yun. Ramdam ko at hindi niya kailangang sabihin. Kung alam lang ni Aris na nagbago na ako. Nakarating ako sa building ng Section A nang hindi ko namamalayan. Teka, hindi pa ako pwedeng pumasok doon. Sure akong pagtitripan nila ako at hindi ako makakain ng maayos. Tumingin ako sa paligid ko. Naisip kong kumuha ng table at bangko na medyo matino pa sa paningin ko at dun ako pumwesto para kumain. Binuksan ko yung unang meal na binili ko. Nilagyan ko na rin ng panyo yung blouse ko. Baka matalsikan ng ulam, mahirap na. Simpleng blouse na may black necktie at paldang 2 inch above the knee ang uniform namin. Sa necktie naka-indicate kung anong year na kami. Meron stripe na kulay white. Dahil 4th year na kami, 4 na stripes. Naubos ko na yung unang meal at bubuksan ko na sana yung pangalawa nang may humablot dito. Mabilis, daig pa si Flash. Akin na lang to. Sigaw nung umagaw ng meal ko. Sure akong classmate ko siya. Wala na akong nagawa. Naglapitan na rin yung ibang classmate namin sa kanya at parang mga patay gutom na nakipag-agawan. Nakita ko si Kiefer na nakasandal sa pader. Nakatitig lang siya sa mga classmate naming nag-aagawan. Mamigay ka. Pahingi kami. Akin to. Mga patay gutom talaga. Hindi ba sila nagsipag-lunch? Pagpasensyahan mo na, gutom lang ang mga yan, sabi ng kung sino. Napatingin ako sa nagsalita na ngayon ay katabi ko na. Kabuti. Pasulpot-sulpot lang. Siya yung isa sa nakausap ko kanina. Yung kasama ni Kiefer. Kulay brown ang buhok. Ako nga pala si Felix. Pakilala niya at nilahad ang kamay. Pero hindi ko siya pinansin. Ano siya swerte? Matapos nila kong iligaw kanina. Manigas? Kinuha ko na lang yung malaking piyato sa bag ko. Bubuksan ko pa lang yun ang bigla na namang hablutin ng kung sino. Hoy aba! Sigaw ko. Nawala na ang kawatan. Natubunan na ng mga patay gutom naming classmate. Ano ba yan? Ano ba tong mga classmate ko? Buwitter. Daig paagila sa pagdagit ng pagkain. Ha ha ha. Huwag ka munang maglabas ng pagkain. Sabi nung Felix. Iritable ko siyang tinignan. Ano ba yung mga classmate mo? Patay guts lang. Natawa siya sa sinabi ko. Ha ha ha. Medyo. Pakiramdam ko na dreyan lahat pagkain ko sa inis sa mga classmate ko. Ikinalat lang nila sa lapag yung mga pinagkainan at pinagbalatan. Gutom na gutom lang. Nagsipasok na sila sa loob matapos nilang ubusin ang pagkain ko dapat at kami na lang ni Felix ang nasa labas. Pati pala si Kiefer kung mag-andito din pero nasa malayo siya. Wala na sila pwede ka nang maglabas ng tiyabog. Sabi nung Felix. Ginawa ko naman at kinuha ko yung Nova. Kaya lang hindi ko pa nabubuksan ng hablutin naman ni Felix yun. Ano ba? Snatcher lang. Hoy! Aba naman. Sorry. Favorite ko to eh. Sabi nung Felix at naglakad palayo habang kumakain. Nag-iisa na lang ako. Wala nang kukuha ng ilalabas kong pagkain. Finally. Nilabas ko na yung chepi. Kaya lang ang lintik hawak ko pa lang ang tear here. May humablot na naman sa kamay ko. Arg. Ano ba? Tinignan ko ng masama yung animal na nanguha ng pagkain ko. Si Kiefer. Ano ba? Hindi ba uso dito manghingi? Kung nagugutom pala kayo magsibili kayo. Tinignan din niya ako ng masama. Hindi kami makakabili. Halos pabulong niyang sabi. Ano? Hindi niya ako pinansin. Pumasok lang siya sa room habang kinakain yung tsatsirya ko. Kaasar naman. Binalik ko sa dati yung table at chair na kinuha ko. Inayos ko na rin ang sarili ko. Pagpasok sa loob parang bumaha ng paper balls. Sobrang puno ng puno yung sahig at sa bawat hakbang ko, hindi pwedeng walang masipa or tumalsik. Hindi man lang nila nilinis. Ibang klase. Naupo na ako sa pwesto ko.
Kung saan ako ang tuldok sa gitna ng gitnang-gitna naman kasi ako. Masyadong tahimik ang paligid, masama ang kutob ko kapag ganun. Lumingon ako sa likod para tignan sila. Sa awa ng langit wala namang milagro sa likod ko. Kumakain lang si Felix at Kiefer ng tsatseriya ng binilig. Kapal. Pakanamnam pa nila yung bawat subo nila ng pagkain. Ang weird lang dito yung mga classmate kong takam na takam sa nakikita nila. Nakasunod ang mga mata nila sa kinakain ng dalawa. Hindi ba sila pinapakain? Pati ako napatitig sa pagkain nila. Nang iinggit kasi yung hayop, with sarap na sarap expression pa ang gunggong. Kapal Mox! Binalik ko ang tingin sa harap. Lalo lang ako naimbierna sa ginagawa nila. Akin yun Akin dapat yun. Sa wakas tumunog ang bell at dumating ang teacher namin. Sa itsura ng room namin expected ko na magagalit siya, pero parang wala lang sa kanya yung mga kalat na nasipa niya. Ang room niyo bagay na bagay talaga sa inyo. Bored na sambit nung teacher. Mag-uumpisa na sana siyang magturo nang makita niya ko. Bakit may babae dito? Transferee po, sagot ko. Yung Jasper Jean Mariano. Nag-smile naman ako. Opo. Binigyan niya ako ng reaction bago harapin ang libro niya. Kagaya ng mga naunang teacher, binigyan din niya ako ng mga lesson na hindi ko naabutan. Habang nagsusulat ng lecture, nilapitan ako ng teacher. Mrs. Zaragoza ang pangalan niya, nasa mid-negatibo 50 na siya. Siyempre may katandaan ang itsura pero hindi siya mukhang istrikta. Kung papipiliin ka, saang section mo gusto? Tanong niya sa akin. Taka ko siyang tinignan. Hindi ka kasi pwede dito, nag-iisa kang babae. Kaya pala. Akala ko absent lang sila. Seryoso po kayo? Ang sabi po kasi sa akin sa registrar, dahil daw po sa records ko, kaya dito daw po ako napunta. Pakiramdam ko bigla na lang tumahimik. Para bang lahat ng tao sa room pinapakinggan yung usapan namin. Wala nang problema dun, pagtutulungan namin ni Alvin ang pagpapalipat sa'yo. Yung nauna sa yung babae na ilipat na namin sa gi. Pag-iisipan ko po yung na lang ang isinagot ko. Sa totoo lang malaking bahagi ko ang tumatanggi sa magpalipat. Para kasing hindi ko naman deserving, pero ramdam ko yung pag-aalala nila. Iisa nga lang naman kasi ako Nag-iisa akong magandang dilag dito. Natapos ang klase kay Mrs. Zaragoza at iba pang sumunod sa kanya. Nasa huling subject na kami para sa araw na ito. Ayokong magturo. Galit na sigaw ng teacher. Parang mga aso ng ulol naman na nagwala yung mga classmate ko sa tuwa. Wow! Napayo ko na lang ako dahil sa gulat sa kanila. Maglinis kayo ng room nyo. A-attend muna ko ng meeting. Ano kaya yun? May meeting pala, kwari pang ayaw magturo. O pwede ring may choice siya na wag na pumunta doon pero tinatamad lang talaga siya magturo dito kagaya ng sinabi niya. Pagbalik ko dito at ganito pa rin ang classroom nyo. Magtuturo ako. Walang tatakas sa inyo o tatadyakan ko kayo isa-isa. Dagdag niya at umalis na. Cindy Smith ang pangalan niya. Nasa mid-negatibo 20 na siya at ang astig niya tignan. Paglabas niya, laking gulat ko nang biglang magtayuan yung buong klase. Akala ko maglilinis sila pero bigla silang lumabas. Hoy! Aano kayo? Sigaw ko. Sinubukan kong sumunod pero pagdating sa pinto bigla na lang nila sinara. Hala! Hala! Buksan niyo to. Sigaw ko habang kinakalampag yung pinto. Nakita kong sumilip ang Kiefer sa bintana, kaya agad akong lumapit dun. Hoy! Ano na naman bang trip to? Linisin mo yung room, bored na sagot niya. Aba! Ayoko nga. Bakit ko gagawin yon? Kayo kaya tong nagkalat dito. Ikaw ang dahilan kaya kami nagkalat. Now you clean it. Kung ayoko, then we will not open the door kahit dumating pa si Ma'am Sexy. Narinig kong nagsalita yung mga classmate namin. Linisin mo na. Dali na. Nakakangawit dito. Aba. Ang kepal ng muknenye. Ang kakapal nyo. Matapos niyong lamunin yung binili ko. Utusan niyo pa akong maglinis? Wag mo nga isumbat sa amin yan. Bakit nga ba nagdala ka ng pagkain?
Aba talagang. Mga punyeta kayo. Narinig ko silang nagtawanan. Talaga ginagalit ako ng mga hayop na to. Just clean the room. Ikaw din, pag nainip kami magsisiuwi na kami. Baka wala nang abutan si Ma'am Sexy dito. Nasa amin din ang susi. Shootangin names. Hay. Evet pisti. Sigaw ko. Buset yan. Ang kakapal ng mga muka. Mga patay guts na nga kapalmoks pa. Ano pa nga bang gagawin ko? Dilinisin tong pesting kwarto na to, naka-cross arm akong nakatingin sa paligid. Karaniwang kwarto lang din kagaya sa iba. Except sa may mga tambak ng plywood, yero at karton sa likod na part, may kabinet din at mukhang doon nakalagay yung mga walis. Lumapit ako dun at binuksan. Kaya lang parang 10 taon ata nang hindi nabuksan yung kabinet. Bumulaga sa akin yung alikabok at halos hikain ako dahil dun. Ano ba yan? Hinanap ko yung mga walis at duspan na mukhang pamana pa ng ninuno ng school na to dahil sa kalumaan. Maswerte ako at merong roll ng garbage bag, sa totoo lang maagyo ang kisam at saksakan ng alikabok ang bintana. Pero ang kalat lang sa sahig ang balak kong galawin. Ano sila nakakuha ng katulong? Swerte naman nila. Pwede naman sila magpalinis sa school facilitator, bakit ayaw nila ipalinis to mabilis kong winalisan ang sahig? Siniksik kong mabuti yung mga basura sa garbage bag habang nagwawalis, aksidente kong nabunggo yung kumpol ng karton na nakatambak sa likod malapit sa upuan ni Kiefer. Hala! Naglaglagan yung mga karton sa sahig. Lumipad sa ere ang makapal na alikabok at bumungad sa akin ang rice cooker. Inalis ko yung mga karton para makita ng maayos. Nakakahon pa yung rice cooker at mukhang bago pa. Dun ko lang napansin, nakapatong siya sa shoe shelves, parang locker pero walang sarahan. May pangalan ang bawat box or space. Nakita ko yung pangalan ni Kiefer. Mark Kiefer Watson. Tinignan ko pa yung iba. Nakita ko din yung kay Felix. John Felix Collins. Pero merong umagaw ng pansin ko higit sa lahat. Katabi ng pangalan ni Kiefer. Merong puso na nakadikit sa divider ng space. At katabi ng space ni Kiefer ay isa pang space na may pangalan ng babae. Ella Diane yun. Ito kaya yung sinasabi ni Ma'am kanina na nauna sa akin at nailipat na nila sa kabilang section. Narinig kong nangangalampag na sila ng pinto at tinatanong kung tapos na ako. Hindi pa. Sigaw ko sa kanila. Binalik ko yung mga patong at nakasandal na kahon. Naisipan ko ring silipin yung iba. Yung mga nadadaganan ng yero at plywood. Meron silang electric frying pan yung ginagamit sa Korea. Meron din silang water dispenser. Meron din silang maliliit na kasirola. Kusina lang. Speaking of kusina, meron silang maliit ng lababo. Meron pa nga ng bote ng Joy na walang laman. Ano to? Nagcamping sila dito. Binalik ko din yung mga pinagbubuklat ko. Kakaiba tong section na to, ang daming anik-anik. Kaya pala yung iba mukhang gusgusin. Hihi! Natapos ang paglilinis ko at kinalampag ko ng malakas yung pinto. Tapos na. Agad na bumukas ang pinto at nagpasukan ang mga walang hiya, pero ang Kiefer huminto sa harap ko. Nasaan ang nilinis mo? Di yung mga kalat niyo nilinis ko. Sabi ko sabay turo sa sahig. Bigla niyang inikot ang paningin niya at agad na kumunot ang noo. Yaan pa kaya yung agyo? Ano? Ano ka nakakuha ng katulong? Ayoko nga linisin yan. Nagsalubong sa inis ang kilay niya. Wag mo nga ako sinisigawan. Gusto kitang sigawan. Isa pa. Bubusalan ko yung bunganga mo. Isa pa, bubusalan ko yung bunganga mo. Panggagaya ko sa kanya habang humahaba ang nguso at naniningkit ang mata. Nagulat ako nang may biglang tumawa. Pinapanood pala kami ng buong klase. Ha ha ha. You look like husband and wife. Sabi ni Felix at nagkaroon ng malakas na hiyawan. Tinignan ko si Kiefer na may pandidiri. Ganon din ang naging reaksyon niya sa akin. Mag-asawa talaga? Agad-agad? Hindi ko feel maging asawa tong si Kiefer. She looks so beautiful. I still regret the day that I let her go. Sana hindi na lang ako pumayag na mapunta siya sa ibang section. Sana hanggang ngayon kasama ko pa rin siya at akin pa rin siya. Lily fist clenched when I saw her with that man.
The man that she chose to be with instead of me. Sobrang saya ng ngiti niya at ang sarap namang sapakin ng kasama niya. Every time na makikita ko sila gusto kong suntukin si Aris. Inagaw niya sa akin si Ella. Nilaso ng isip at ipinamuka sa amin na patapon ang section namin. Kung alam mo lang kung sinong kinakalaban mo Michael Aris Fernandez. You'll regret the day that you enter this school. Hi! Eto na naman ako. Papasok na naman ako sa section ng mga ulupong. Pagdating sa room, wala pa namang nagyayari. Wala pa din si Kiefer, hindi ko pa rin siya nakikita. Okay lang, wala naman akong pakialam sa kanya. Naging matiwasay naman ang mga naunang klase ko. Nakahabol na ako sa lesson. Wala pa rin yung hari ng ulupong. Dumating ang oras ng lunch. Alam kong aagawan na naman nila ako ng pagkain and ayoko ding magpunta sa cafeteria, kaya naman nagbaon na lang ako ng kanin at kaunting tsatsirya. Pero saan ako kakain? Naalala ko na meron nga palang second floor ang building na to, pero nahaharangan ng mga gamit yung hagdan. Pero wala naman akong ibang pupuntahan. No choice. Lumabas ako ng room at lumakad papunta sa hagdan. Sobrang daming tambak na gamit pero kahit ganun meron pa ding daan para makaakyat. Pinilit kong makadaan. Sa bawat hakbang ko naglalabasan yung mga lamok. Baka naman madenggi pa ako dito. Nakarating ako sa second floor. Sinilip-silip ko muna baka may tao nang makakita sa akin. Naupo ako sa hagdan, inilabas yung baon ko. Tahimik akong gumunguya at namumuni-muni tungkol sa mga lesson at syempre, kung bakit parang hindi ata pumasok yung presidente nila. Hoy! Hayop! Nabuga ko yung inunguya ko sa gulat doon sa sumigaw. Tinignan ko kung sino ng animal yun. Si Kiefer, yung presidente at hari ng mga ulupong. Kala ko hindi pumasok to. Mukhang kanina pa siya nakatambay dito sa second floor. Tinignan ko siya ng masama. Gago ka ay. Whatever, bigla siyang umupo sa tabi ko. Tinignan niya yung pagkain ko. Ano ulam mo? Paki mo. TFF. I'm trying to be nice here. Sigaw niya sa akin. Medyo napahiya ako dun kaya napayuko ako. Bastos ko nga naman kasi. TFF, piniritong asuhos, sagot ko. Di naman kasi ako nakapagpaluto. Kinuha ko lang yung natira ng ulam nung umaga o gabi pa yata to nagulat ako nang agawin niya yung baunan ko. Kahit ano pa yan. Pahingi na lang ako. Sabi niya sumubo ng kanin at ulam. Napatangan na lang ako habang nakanganga sa kanya. Para kasing ibang tao siya. Halatang gutom dahil sa bilis ng pagnguya. Binalik niya sa akin yung baunan matapos niyang sumubo ng 1 or 2 beses. Baka sabihin mo patay gutom ako. Wala naman akong sinagot sa kanya. Sumubo na lang din ako ng ilang beses. Binalik ko sa kanya yung baunan. Nagulat pa siya nung una pero kinuha din niya. Halata kasing gutom ka. Parang kaming naglalaro ng salitan sa pagkain. Pagkatapos niya ako naman. Medyo nakakadiri dahil share lang kami ng utensils pero ganun talaga eh. Mga gutuman kami walang reklamo basta usapang pagkain. Sa totoo lang mukhang anak mayaman si Kiefer. Maputi kasi at makinis ang balat. Sobrang lakas din ang dating niya. Kita ko rin na matipuno ang katawan niya. Meron din pala siyang earring sa kanang tenga. Sobrang liit lang nun kaya hindi agad kita. Yung totoo. Gwapo din pala itong ulupong na to. Wag mo nga akong titigan. Medyo nagulat ako sa sigaw niya kaya bumalik ako sa realidad. Tinitignan ba kita? Patay mali siya kung tanong. Hindi. Tinititigan. Paglilinaw niya. Nakaramdam ako ng hiya sa ginawa ko. Ramdam ko din ang pag-init ng pisngi ko. Ano ba to? Bakit ako nahihiya sa kumag na to? Umubo ako para iklaro ang lalamunan ko, pampatanggal na din ng kaba. Bakit nga pala hindi ka pumasok kanina? Pag-iba ko sa usapan. Wala lang bakit. Namiss mo ko. Nanlaki yung mata ko sa sinabi niya. Ano daw? Kapal ah. Ha? Yes eh. Bigla siyang tumawa. Ewan ba, parang lalo siyang gumwapo dahil sa tawa niya. Bakit nga pala hindi ka bumili sa cafeteria? Muli kong pag-iba sa usapan. Bawal kami dun. Ha? Pwede ba yun? Bakit naman?
Kailan pa naging bawal ang student sa cafeteria? Bigla nang naging seryoso yung itsura niya. Matagal na. Basta bawal kami dun. Bigla siyang tumayo at lumakad pababa ng hagdan. Hoy! Teka! Sigaw ko sa kanya. Yun nga lang nabingi na ata siya. Hindi na ako pinansin at gumura bells na ng tuluyan. Niligpit ko na yung pinagkainan namin at bumaba na rin ako. Ano kaya problema nun? Sinapian? Bipolar? Abnormal? Lakas ng saltik? Pagbalik ko sa room parang lantang gulay yung buong klase. Mga lanta ng lanta, hatalang hindi nakakain ng pananghalian. Umupo na ako sa pwesto ko. Hindi ko nakita si Kiefer, mukhang tuluyan ng hindi pumasok. Habang naghihintay bigla kong naalala na meron pa nga pala akong tsotseriya, sa bag naglabas ako ng loaded at laking gulat ko na parang mga aso ng ulol na tumutulo ang laway ang nakita ko. Yung mga classmate ko may rabis? Sinubukan kong igalaw yung hawak kong loaded, sumunod yung mga ulo nila. Ayos to ah. Kumuha akong panibagong loaded sa bag ko at buong lakas kong binato sa kanila. Para silang mga leon na nagwawala sa pag-aagawan. Ha ha ha. Mukhang tanga lang. Lumapit sa akin si Felix. Wala ka ba nung malaki? Gutom na ako. Sabi niya habang nakapout. Bahagya naman akong naawa kaya inabot ko sa kanya yung baon kong Nova. Buti na lang maluwag yung bag kong Jansport kaya marami ako na ilalagay na pagkain sa loob. Hihi! Muli akong nagbato ng tsotseriya sa mga classmate namin pero napatigil ako nang may sumigaw. What the hell was going on here? Pare-pareho kaming tumingin sa pinto. Lalaking kasing laki ni Kiefer at nakasalamin sa mata, red ang buhok at may dalang gift bag ang nakatayo sa pinto. Ayan na si Sakuragi. Tanga! Hanamichi! May dala kaya siya? May chibog yan. Napatingin ako kay Felix na seryoso lang ang tingin sa lalaki sa pinto ang tinawag nilang Hanamichi or Sakugari. Di ba anam yun? Pray ni. Bati ni Felix pero titig lang ang binigay ng binati niya sa kanya. Inabot yung gift bag na dala niya sa isa sa mga classmate namin. Kinuha naman yun agad nung isa at pinagkaguluhan sa likod. Tinignan niya ko habang salubong na salubong yung kilay. Nakakatakot siya tumingin kahit nakasalamin siya, para siyang si Kiefer. Nagtago ako sa likod ni Felix. Sino yan? Tanong niya habang nakatingin sa akin. Si JJ. Transferee. Sagot ni Felix. Tumingin siya sa paligid na parang may hinahanap. Nasaan si Kiefer? Alam ba niya to? Napahimas si Felix sa batok niya. Kahapon pa siya nandito. Wala man lang ginawa si Kiefer. May halong galit na yung tono niya. Big deal bang andito ko? Bale. Meron naman kaya lang hindi pa rin siya umaalis. Galit na talaga siya. Anong problema niya sa akin? Ano bang masama kung andito ako? Ikaw. Tawag niya sa akin. Why are you still here? Hindi ako makasagot. Nakakatakot kasi siya. Yung aura ni Kiefer kapareho ng kapareho sa kanya. Magkaano-ano kaya sila? And Gary, are you treating the classmates like dog? Oy! Hindi ah. Natuwa lang ako sa kanila. Hindi naman, then ano yung ginagawa mo? Binibigyan sila ng pagkain. Tumingin siya sa mga classmate niya. Ilang araw ka kasing nawala palagi kaming walang pananghalian, paliwanag nung isa sa kanila. Walang ginawa si Kiefer. Tanong ni red-haired guy. Bakit puro si Kiefer ang tinatanong niya? Parang hindi mo kilala yun. Sagot ni Felix. TFF. Yun na lang nasabi niya at umupo na sa likod. Agad kong hinarap si Felix. Sino yun? Pabulong na tanong ko. Si Yuri Hanamichi. Classmate din natin pala. Bakit ngayon lang siya nagpakita? Suspended kasi. Nagpunta siya sa cafeteria, bawal kami dun. Nga pala. Muntik na mawala sa isip ko yun. Paano bang bawal? Hindi ko maintindihan yan. Bahagya siyang tumawa. Sorry Jay, it's not the story to tell. Ano ba yan? Wala naman akong mapala dito kay Felix. Intriga na ako sa bawal sa cafeteria effect na yan.
Dagdag pa yung eksena ng gusto akong paalisin nung red-haired guy na yun. Natural kaya yung kulay ng buhok niya? Gusto ko pa sanang magtanong kay Felix kaya lang dumating na yung teacher namin. Kainis. Katinang-katina ko malaman yung story na yun eh. Nag-umpisa nang magturo si Mrs. Zaragoza. Kagaya nung nakaraan nilapitan niya ulit ako para tanungin. Jay, nakapili ka na ba ng section? Ramdam ko yung pagtahimik ng klase. Napalingon ako sa likod. Patay mali siya lang naman sila nang nakatingin sa harap. Binalik ko yung tingin ko kay Maam. Hindi pa po eh. It's okay. Pero sana makapili ka bago magnegatibo isa't grading. Mahihirapan kasi kaming ilipat ka kapag nakapag-test ka na. Sige po. Eto pang isa. Bakit ba matay nila kung ilipat? Ano bang meron dito? Natapos ang klase ko para sa araw na to, hindi ko pa rin naiintindihan kung bakit matay nila kung palipatin ng section. Dahil basta ako lang yung babae. Bakit pati mga taga-section gusto rin akong paalisin? Dahil pa rin sa babae ako. Lintik na yan. Sana pala naging lalaki na lang ako. Blurred ang paligid. Walang malinaw pero may nakikita kong gumagalaw. Lumapit ako dun at unti-unti nang lumiwag at luminaw ang lahat. Si Ella, nagluluto siya at nakasuot ng apron. Ella, anong ginagawa mo dito? Tinignan niya ko at mumiti. Di ba ito ang gusto mo? Ang makasama ako. Tama siya, yun ang gusto ko. Pero bakit hindi ako masaya? Dahil ba alam ko na hindi ako ang mahal niya? You should leave. Tinignan niya ko na may pag-aalala. Umiwas lang ako ng tingin. Bigla na lang niya binato yung sandok na hawak niya at sinira ang apron suot niya. Elva, you keep pushing people that love you, away from you. Bigla na lang akong nagising na basa ng pawis. Ayoko ng panaginip na yun. Ayoko siyang napapanaginipan. Matagal ko na siyang kinalimutan. Bastardo. Walang nagmamahal sa'yo. Sigaw ng kapitbahay naming bata sa akin. Wala akong nagawa kundi ang umuwi sa amin at magmukmuk sa kwarto. Anong gagawin ko? Ang bata ko pa, ang liit ko kumpara sa kanya. At isa pa, yung mga sinabi niya totoo. Walang nagmamahal sa akin. Pinilit kong gisingin ang sarili ko sa panaginip na yun. Bangungot yun. Napahawak na lang ako sa mata ko. Basa yun ng luha. Umiiyak pa rin ako ng dahil sa parehong panaginip. Ayokong umiiyak ng dahil dun. Walang dahilan para iyakan ko yung panaginip na yun. Bumangon ako sa pagkakahiga at dumiretso sa banyo para maghilamos. Tumingin ako sandali sa wall clock sa kwarto ko, 5:30 pa lang ng umaga. Pagkatapos nun lumabas na ako at nagpunta sa kusina. Sa totoo lang wala ako ng gana sa kahit na anong bagay pero kailangan kong maghanda ng almusal. Nahihiya kasi ako kila Tita Gemma, kaya ako na ang gumagawa kahit marami silang katulong. Yun nga lang mukhang nahuli na ako. Nakahanda na ang almusal. Sayang yung bangon ko. Ano ba yan? Haba naman ang nguso mo. Napalingon ako sa nagsalita. Si Kuya Angelo. Lumapit siya sa akin at ginulo yung buhok ko. Mag-almusal ka na. Kaya lang hindi ako makagalaw sa pwesto ko. Kinagalitan niya kasi ako bago siya umalis. Medyo takot din kasi ako sa kanya. May ginawa ba akong kalokohan nitong nakaraan? Kapatid siya ni Aris, panganay na anak ni Tita Gemma. Jay, ano pang tinatanga mo dyan? Kuya, kailan ka pa nakabalik? Kaninang 3 sa kondo sana ko didiretso kaya lang gusto ko muna sana nang makita si Mama. Nagnod lang ako. Galing kasi siyang Singapore. Siya na kasi ang nag-aasikaso ng mga business nila tita doon. Huli kaming nagkita nung nasa ospital si Lola. Tanda ko pa yung itsura niya noon kulang na lang ibaon niya ko ng buhay. Buti na lang mukhang good mood siya ngayon. Si Aris ba hindi pa rin umuwi? Tanong niya habang nagtitimpla ng kape. Hindi pa eh. Pero nakita ko siya sa school. SD. Humigop siya sandali ng kape. Kamusta ka pala sa school? Mama told me sa section ka daw napunta. Napahimas ako ng batok. Galing ka din pala si Kuya Angelo sa AFIS, Higher Value International School. Hindi ko nga lang alam kung may alam siya tungkol sa kasalukuyang Section 80 Kuya. Pani mo.
May alam ka ba tungkol sa section? Tinignan niya ko. Yee. Lumapit ako sa kanya. Magkwento ka naman. Kita ko yung pag-aalangan ni kuya. Para bang may tinatago siya. Hindi maganda yung pakiramdam ko sa istura niya. Mukhang may something. Wala talagang section inon, nagkakaroon lang kapag may mga students na nagkaroon ng kaso sa school, mga pasaway to be specific. Nung una nasa 5 or 6 na students lang ang nasa section hanggang sa tumatagal dumadami na. Once na nabuksan ang section na yun at dun na sila nailagay, hindi na sila makakaalis. For example, isa't year ka pa lang at nailagay ka na sa section na yun, hindi ka na makakaalis hanggang sa makagraduate ka. Ang haba ng explanation niya. Kaya pala sabi ni Aris bagay ako sa section na yun. Pasaway kasi ako. Ano pa? Hindi ko sure kung same ng batch namin yung batch nyo. Kasi sa amin puro sanggano at hindi maawat ang napupunta sa section na yun. Hindi sila makasuhan ng expulsion dahil may mga backer sila. Ganun pala yun. Bakit walang babae sa section? Hindi ako sigurado pero dati pang wala ng babae sa section, minsan may nasasalit kagaya mo pero inililipat din sila agad. Siguro dahil hindi naman ganun kabarumbado ang mga babae sa school. Nahiya naman ako sa barumbado. Kaya kung magpapakatino ka baka ilipat ka din nila agad sa ibang section. Okay naman ako sa section na yun. Baka dun na lang ako. Ikaw bahala Kasi kahit nakakatakot sila minsan mukha naman silang mabait. Saka ayoko pang manghusga ng dahil sa section sila. Marami pa akong gustong itanong kay kuya kaya lang nakalimutan ko na. Kakain muna ko at mamaya ko na lang iisipin ulit kung ano yun. Nasa kalagitnaan pa lang ako ng pagkain ko nang magpaalam siyang umalis. Babalik na lang daw ulit siya mamaya. Okay lang, baka maalala ko na yung itatanong ko. Pagkatapos kumain mabilis akong naligo at nag-ayos. Balak ko kasing maglakad papasok ng school. Titignan ko kung gaano kalayo yung school sa bahay. Pagbalik ko sa kusina para kumuha ng inumin nakita ko si Tita Gemma. Good morning po tita, bati ko sa kanya. Umiti naman siya sa akin. Good morning din. Papasok ka na? Opo. Balak ko pong maglakad papunta sa school. Titignan ko po kung gaano kalayo. 45 minutes. Taka ko siyang tinignan. 45 minutes bago makarating sa school kung maglalakad ka lang. Ganun pa rin yung tingin ko sa kanya. Paano naman niya kaya nalaman yun? Naglalakad lang din ako noon para makapasok sa school. Doon din ako nag-aral Napaah na lang ako. Astig ni tita, ginawang walking distance ang school sa bahay. Marami akong alam na shortcut. Gusto mo turo ko sa'yo? Tanong niya sa akin habang nakangiti. Nag-nod naman ako. Agad siyang kumuha ng papel para ibigay sa akin ang instruction. Napakarami ng streets. Meron pang Avenida Desli, Bonifacio Desli, Aquino de Cuatbi. Pagkabigay sa akin ni tita nung papel agad akong umalis. Grebe. Daig ko pa si Dora sa pag-explore. Una kong sinubukan yung iskinita ng pinakamalapit sa bahay. Cala Street ang nakapangalan dun. Ayon sa instruction ni tita pwede kong piliin yung sunod na street para makarating sa susunod pang street. Camela Street naman ang sunod din Aquino Street. Papasok na sana ko ng Aquino Street pero napahinto ako sa eksena. May nagsusuntukan. Isa ng lalaki pinagtutulungan yung 3 lalaki. Tama ba? Bagsak na yung 3 lalaki tapos sipa pa rin ang sipa yung lalaki ng nakatayo. Paano kaya ako dadaan? Makipot kasi yung daanan. Nakaharang pa sila. Kung hihintayin ko naman sila ng matapos baka abutin ako ng siyam-siyam. Wala akong choice. Lumapit ako sa kanya pero may distansya. Sakto lang para marinig ako nung lalaki. Excuse me. Makikiraan po, kung gusto mabuhay umalis dito. Galit na sigaw nung lalaki. Nagsalubong ang kilay ko sa sinabi niya. Pwede naman niyang sabihin ng maayos. Nakatalikod siya sa akin kaya hindi ko makita yung muka niya pero parang taga-evis din siya dahil sa uniform. Aalis ako kung padadaanin mo ko. Mataray na sagot ko sa kanya. Bigla siyang huminto sa pagsipa dun sa mga lalaki.
Kita ko yung pagkuyom ng kamao niya. Hala! Nagalit ata. Humarap siya sa akin at tinignan ako ng masama. Nakakamatay yung tingin niya pero agad ding nawala yun nang makilala niya ako. Classmate ko to eh. Hindi ko lang maalala yung pangalan niya. Kasi hindi ko pa rin alam at inaalam. JJ. Umiti siya sa akin na parang walang nangyari. Classmate mo ko, remember? Tumango lang ako at dire-diretsong naglakad. Nilagpasan ko lang yung mga lalaki nang nakabulagta sa daan. May dugo na sa mukha yung iba. Teka, papasok ka na? Hinarap ko siya at tumango. Sabay na tayo. Tapusin ko lang sandali to. Sabi niya sabay turo sa mga pinagsisipan niya. Tapusin? Bagsak na yang mga yan. Ano pang tatapusin mo? Hindi pa. Gusto ko dumudugo yung mga mukha nila bago ko umalis. Ngumiti na naman siya. Ang brutal nito. Papatayin ata yung mga lalaki. Bahala ka dyan. Aalis na ako. Nagpatuloy na ako sa paglalakad kahit dinig kong tinatawag pa rin niya ako. Ang bata niya tignan para makipag-away. Malaki pa nga ako sa kanya eh. Medyo maluwag sa kanya yung uniform niya kaya lalo nang siyang lumiit. Black ang buhok at medyo singkit. Cute siya kapag bumingiti. Dapat pala inalam ko muna mga pangalan ng classmate ko. Kahit lista ko muna sa papel. Si Felix, Kiefer at Yuri pa lang yung kilala ko, wait lang. Dinig kong sigaw niya. Hindi na ako lumingon dahil sa sigaw pa lang niya obvious na tumatakbo siya. Hinawakan niya ako sa balikat nang maabutan niya ako. Naghahabol siya ng hangin at napahawak na lang sa tuhod bilang suporta. Sabi ko, hintayin mo ko, G. He said while catching breath. Baka malate ako kapag hinintay kita. Umayos siya ng tayo. Hindi yan. Maaga pa kaya. Hindi na ako nagsalita at bumalik na lang sa paglalakad. Sumunod naman siya sa akin. Ako nga pala si Sydney. Niloloko ata akong nitong lalaki na to nakarating na kami sa school at hindi pa rin natatapos ang kwento niya kung bakit Sin ang pangalan niya. Hindi talaga ako nakikinig kaya wala akong naintindihan. Ang haba ng kwento niya. Bigyan ko kaya ng papel, ballpen at sobre to para ipadala na lang niya kay Ate Charo yung istorya niya. Hindi ko na malayan kung nasa na kami dahil sa haba ng kwento niya. Hindi ko nga sure kung maisaysay pa yung mga detalye ng kwento niya. Kaya ayun. Sin na lang daw. Pagtatapos niya. Sa wakas. Wow. Ang galing naman ng kwento mo. Binigyan ko siya ng plastic ng ngiti. Sana lang hindi niya maramdaman na sarcastic yung pagkakasabi ko nun. Pero mukhang hindi naman, umiti na naman kasi siya. Para siyang bata kapag umingiti. Madaldal din para nang hindi naubusan ng kwento. Pwede ba akong maghingi sa'yo ng favor? Tinignan ko lang siya at hinintay yung sasabihin niya. Pwede mo ba akong ibili ng pagkain sa cafeteria mamayang lunch? Ayun. Naalala ko na yung gusto ko itanong kay Kuya Angelo kanina. Buti na lang pala nakasabay ko tong moko ng nato, sa kanya ko na rin itatanong yun. Bakit ba hindi kayo makapunta sa cafeteria? Umiti na naman siya sa akin. Wala lang. Tinatamad lang kami. Saksakin ko kaya gilagid nito. Tignan ko kung makangiti pa siya. Kiyate. Bahala ka. Hindi kita ibibili mamaya. Inis na sabi ko. Binilisan ko yung lakad ko para maiwan siya pero hinabol pa rin ako. Teka di. Tinignan ko siya. Kapag sinabi ko sa'yo, wag mo sabihin kila Kiefer na sa'kin ng galing ah. Promise, hope you die. Sabi ko habang nakataas ang kanang kamay. Hope you die yun eh, paglilinaw niya kabang nagkakamot ng ulo. May kuto siguro to. Basta yun. Hindi naman sa hindi kami makapunta. Pwede naman talaga kaming pumunta, pinagbawalan lang kami ng grupo ni Kiefer at Yuri. Taka ko siya ng tinignan. Sabi sa akin bawal daw kayo doon. Bawal nga. Binawalan nga kami nila eh. Tinignan ko siya ng masama. Nakakainis din kausap to eh. O bakit kayo binawalan nila Kiefer at Yuri? Tumingin muna siya sa paligid. Malapit na kami sa building namin kaya wala nang masyadong student.
Section E lang ata kasi yung nag-room sa area na to nang masiguro niyang wala ng estudyante sa malapit, dun lang siya nagsalita. Dahil sa babae. May naging classmate din kasi kaming babae bago ikaw. Mas matagal siya sa section namin kumpara sa mga nauna. Naging sila ni Kiefer, ang chismis ginamit lang niya si Kiefer para makarating sa higher section kahit lagpas na siya ng periodical exam T. Parang lalo akong naguluhan. Ang dami niyang kwento ang layo naman sa tinatanong ko. Babae. Hindi kaya yung Ella Dean yun? Teka. Kala ko ba teacher ang tutulong sa paglipat sa student? Kaya nga pinapapili ako ni Ma'am Zaragoza ng section E. Kasi, depende talaga sa average yun at kung may backer ka, sureball na. Hindi maganda yung grades at record ko sa dati kong school. Ibig sabihin, backer ang dahilan kung bakit ako pinapalipat. Pero sino? Tuloy ang kwento, V. Utos ko sa kanya. CJ. Yun na nga, siya yung reason. Nung nakarating na siya sa higher section, nagbago na ugali niya. Hindi na niya kami pinapansin, ikanahihiya din niya yung section namin. Tapos one day, nakita ni Kiefer na may kahalikan yung babae sa cafeteria. Nagwala na ang mokong at muntik pa mapatay yung kahalikan ni girl. Girl. Bading lang. Tapos nasundan pa yon mga 2 or 3 beses pa. Nagalit ang principal ng school kaya i-expel na sana si Kiefer pero malakas ang backer niya eh. Kaya ayon binawalan na siya pumunta ng cafeteria or lumapit dun sa babae at lalaki ng binanatan niya. Ang haba ng explanation niya. Muntik na sumakit ang ulo ko. In the end napaaway lang pala ang luko sa cafeteria. Pero meron pa akong pinagtataka. Saka pa nagamit nung girl si Kiefer para makarating sa higher section. Dahil kaya sa backer niya? Kiefe. Si Yuri pa pala. Ano yung kay Yuri? Bakit pati siya pinagbawalan kayo? Hindi siya sumagot. Huminto ako sa paglalakad nang makita ko nang malapit na kami sa room. Naglakad pa siya ng ilang hakbang palayo sa akin bago huminto at harapin ako. Nakangiti lang siya. Nakangiti na naman? Yung tanong ko di. Sabi ko sa kanya. Chicks din kasi ni Yuri yun. Inupakan din niya yung lalaki sa cafeteria din maraming beses. Nagalit ang principal at tinangka din siyang i-expel pero may backerd. Pagdugtong ko. Mumiti na naman siya at nagpatuloy sa paglalakad. Napakatindi ng revelation nito. Love triangle lang ang peg. Sino kaya yung girl at saka yung boy na inupakan ni Kiefer at Yuri? Ang haba ng hair ni girl, hindi ko kinaya. Ano kayang gamit niyang shampoo? Pero hindi ko na rin siguro bet na alamin pa. Parang ayaw ko siyang makilala, wala naman kasing dahilan pa. Kanina pa tumatawag sa akin si kuya. Alam kong nakauwi na siya ng bansa at alam ko na rin na may balak siyang pabalikin ako sa bahay. Not gonna happen. Hey Jude. Bati sa akin ni Kiko. What's up Jude? Bati ko naman. Tumabi siya sa akin sa pagkakaupo sa bench. I saw your cousin. I look at Kiko. She's pretty, malayo sa sinasabi mo ng takaw basag ulo. I chuckled. Bumabasi ka lang ba sa itsura? He also chuckled. Minsan. Para sa pinsan mo. Siguro. I laughed shortly while shaking my head. Stop it, Kiko. Baka magsisi ka kapag nalaman mo nung muntik na siya makapatay. You're kidding. Right? I shook my head. He's now looking at me seriously. Chow? Inatake ang lola ko sa puso ng dahil sa kagagawan niya. Parang nakaginhawa si Kiko na hindi ko maintindihan. Type niya talaga si JJ. No freaking way. Kala ko naman with her hand talaga. He said and walk away. Hindi sa sinisiraan ko si JJ pero yun naman talaga ang totoo. At hindi lang si Lola ang muntik nang mamatay ng dahil sa kanya. Napahawak ako sa ibabang parte ng dibdib ko. The pain, I still remember how it feels like. Ang pagiging bayolente niya ng araw na yon ang bumago ng lahat sa pagitan namin. Sa parehong araw din na yon nakitang ko siyang lumaban sa mas malaki sa kanya. Wala siyang takot at parang walang naririnig. Sobrang dami ng dugo sa kamay niya, wala ring buhay ang mga mata niya. Simula nun nag-iba na ang tingin ko sa kanya. At hanggang ngayon ganun pa rin ang tingin ko sa kanya. Ano balak natin sa kanya?
Bulong sa akin ni Felix habang nakatingin sa harap. Bahala kayo. Wala akong maisip. I whispered back. Nakita kong lumingon si JJ kay Sin, may nagsabi din sa akin na sabay silang pumasok. Mukhang nakakuha na siya ng kaibigan. Friendly si Sin pero isip bata. Masyado rin siyang madaldal. Kahit ganun hindi naging problema yon sa pakikipag-away. Kaya niya labanan ang 5 ng tao kahit mag-isa lang siya. Hindi ko alam kung paano sila nagkausap pero wala na akong pakialam doon. Biset. Sa kagustuhan kong makasagap ng kasagutan sa mga tanong ko, pumayag akong magpauto sa lintik na scene na yun. At ngayon ito ako papasok sa lungga ng mga pisti para lang bumili ng pagkain ng hayop na lalaki na yun. Nagbaon nga ako para hindi na pumunta dito. Hay! Eto na papasok na ako. Pagtungtong ng 2 paa ko sa pinto agad akong tinignan ng lahat. Huminto sila para lang tignan ako at maya-maya lang nagbulungan na sila. Bulungan na malakas, may microphone ata sa lalamunan. Siya yun? Sa section daw yan. Nag-iisa ng babae dun. Aalis din siya dun. Kailan pa? Lumapit ako kay ate ng tindera. Wala kasing nakapila. Sinabi ko sa kanya yung mga bili ni Sin. Inaasikaso na niya yung special order na halatang out of this world, may mangat bagoong kasi, merong puto at dinuguan. Hi JJ. Tumabi sa akin si Rocky at kumaway. Kumaway din ako pero binalik ko yung tingin ko sa ate ng tindera. Hindi ko feel makipagkwentuhan sa'yo. Bahala ka dyan. Kamusta ka pala sa section? Ayos lang ni. Walang gana ko ng sagot. Tinignan niya ko habang nakapout. Galit ka ba sa akin? Hindi naman. Medyo lang. Ha? Hindi naman ni. Kala ko, hindi na niya natapos ang sasabihin niya. Meron kasing nagpasukan na grupo ng mga estudyante. Nagtatawanan sila at nagkakaingay. Pareho kaming lumingon ni Rocky sa pinto at nakita si Aris. Meron siya ng kaakbay na babae. Ang ganda nung kasama niya. Mukhang Koreana, ang haba ng buhok at sobrang puti gluta. Ang pula din ng labi niya samahan pa ng mahabang pilikmata. Artistahin lang ang peg. Ayan na ang section EUD. Bulong ni Rocky. Section in pala si Aris. Pati kaya yung kasama niyang babae, din? Napansin kong didiretso sila sa pwesto namin kaya agad akong humarap ulit kay ate ng tindera. Dinig kong papalakas yung mga boses nila. Palapit na sila. Bakit ba ang tagal ni ate? Hi Rocky T. May bumati ng babae kay Rocky pero hindi ko tinignan. Hanggang sa tuluyan na silang naglapitan at nabunggo pa ako nung isa. Hindi man lang nagsorry. Ayos. Hey Rocky babe. AZ off. Inis na sagot ni Rocky dun sa tumawag sa kanya ng babe. Sungit mo tala, wait. Is that the new girl? Sambit nung lalaki. Pivot siya. Nananahimik na ako. Lumapit sa akin yung lalaki at kinalabit ako. Hi. Ako pala si Kiko, ikaw si JJ tama? Wow! Ang bilis ko naman ng sumikat. Ayoko sana siyang harapin kaya lang nang nakakahiya. Nagpapakilala yung tao. Ang bastos ko naman kung hindi man lang siya babatiin kahit simpleng ngiti lang. Pwede na siguro yung pilit. Humarap ako sa kanya at tinignan siya. Ay! Putik! Kagwapong nilalang nito. Bakit ang gwapo nito? Kaasar.